Dito naman tayo mga kababayan sa mga magagandang balita kasi balitang marites ng mga minions ni Matix. Lahat na lang mga kababayan tungkol sa pulburon. Marites. Diyanan niya yung mga magagandang balita, Mr. Maravillas. Ito po, mga kababayan, sabi diyan, PBBM creates Tupi IT Park in South Cotabato as Special Economic Zone. Ecozone pala. Special Economic Ecozone to boost Philippine foreign investments. Kita ninyo mga kababayan yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya talagang paunlarin ang ating bansa. So yung mga pinakang malalayo, in Mindanao, in Visayas, in Luzon, kapon nga po, alam na ninyo yung ginawa nating coverage. Pumunta rito yung kanyang pinsan, si Speaker Martin Romualdez, para pasinayaan po yung mga projects dito sa amin ng ating Pangulong Bongbong. Dito sa lungsod ng Legazpi po, yung pinakang malaki in Southern Luzon na hospital po. Ang tawag, Legacy Hospital. Southern Luzon Medical Center po. Yan po yung ating Speaker of the House, pumunta rito. Ayan yung ating running coverage, mga kababayan, na ginawa kahapon with the Speaker, Martin Romualdez. You see? Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ayan. Ayan po. Hello. Mr. Speaker. Selfie tayo. Give ka something, please. Hello po, Mr. Speaker. Yung batang naman po. Oh my God, Nagkaguluhan siya dito, mga kababayan. Ito yung coverage natin sa Bicol Regional Training Hospital compound. May bagong hospital po na tinatayo rito. Speaker Martin Romualdez. Yan Governor Tony po. Ayan po. And Congressman Joey nandito yata. Siksikan, todo. Ayan po, si Speaker Martin. Makita natin yung physical para kay Legazpi para mag-inspire ito yung hospital. Ito na tayo tayo. Site visit yung ating. Ayan. Di ba pa? Grabe yung mga projects dito po ng ating Pangulong Bongbong. Atras tayo konti. Ma'am, atras tayo konti. Atras na. So this is the Legacy Hospital, funded ng Legacy Hospital. Gobyerno. From compound ito ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital, mga kababayan. So ito yung construction site, mga kababayan, ng Legacy Hospital. Dati bakante ito. Yun ang old building, mga kababayan, ng Albay Provincial Hospital siya. Tapos was converted as Bicol. And this time, Legacy Hospital po. Ay, pasagpatawang po naman. Ayan po. Dalawa kayo lalampas sa linya. Under construction siya. Magandang kuha nyo. Opo. Dito lang kayo, ma'am. Si Kong Joey. Kong! Ingat. Si Speaker Martin, mga kababayan. Hello po, Speaker. Dante Maravilla, sir. Ayan. So, lapit tayo, mga kababayan. Si Kong Joey, mga kababayan. With the Speaker Martin. And then speak so si Kong Pido Garbin. Anong tawag dito, Congressman, na project? The Legacy Hospital ng Pangulo. The tallest building in the Bicol region or in Albay. Ilang story to?
No, minimum of 10. Ay, It can be expanded into so 20. siya yung pinakang mataas na rito sa Legazpi? Sa Albay. And it will be the biggest hospital in the southern Luzon. Wow! Sir, 10 story, Yeah. total budget. We don't know yet, but it's a minimum 10-story, but Kaninong project ito? Legacy Hospital ng Pangulo. How many Opo. bed capacity? Yun ang dito. 1,500. 1,500. 1,500. Southern Luzon Medical Center. Wow. Southern Luzon Medical Center. Ang tawag dito. Yung name na yung Southern Luzon. Yan. Southern Luzon. Babaguhin Medical Center. So, yun po. Yung So the biggest siya, sana yung pinakamataas na building dito mga kababayan na itatayo sa amin, 10-story, the biggest hospital in Southern Luzon. Kita ninyo ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pinakang malalayo na mga lugar sa ating bansa. Gusto niya kasing ma-decongest yung Metro Manila na hindi yung lahat ng tao, ng mga taga-probinsya ay ang takbo po sa Metro Manila sa kanilang mga pangangailangan sa negosyo, sa mga health concerns nila. Pag hindi kaya sa province, takbo lahat doon. Kasi yung mga facilities, laging nandun sa mga hospitals ng Maynila na naka-base sa Maynila. So kami rito sa Bicol Region, hindi na kailangan pumuntang Maynila pag natapos na po ang mga projects na to ng ating Pangulong Bongbong. O, ito naman po, nasa malayong barangay na to, mga kababayan ng Daraga, isang municipality dito sa Albay, may napakalaking project din dito, yung ating Pangulong Bongbong. government. Yan po. Yan o. Romualdez, would like to acknowledge also yung presence ni Governor Buboy Hamor Ayan. of Sorsogon, RD Virgilio C. Eduarte, and DE Warren P. You see? the first Governor Manila, and Governor Antonio po, and then Congressman Groundbreaking po ito. Congressman Garbin, and Congressman Elizalde Co, and of course ang Mayor ng Dalagang Groundbreaking construction, multi-purpose building. Yeah. Okay, let's now proceed with the laying of time capsule. Incentive conference for education, sports building or MICES. Wearing their PPEs. I would like to acknowledge also the presence of the PNP, Oh, di ba? the AFP, also to General Dizon, sir. Ayan, nakita ko rin sa personal si General Dizon. Very active yan si sir sa pagpapatrolya. Yan, alright. So right now, Speaker Romualdez is putting the plans on the time capsule. Ayan, ibababa na po. Purpose-building meetings, incentives, conferences for education, sports building, MICES. Ayan, ibinaba na po. Palakpakan po tayo. Barangay de la Paz, Daraga Albay. Alam mo, itong building na to will host 5,000 to 6,000 people, ano? You see? Of course, thank you very much for that. We'd like to Remote acknowledge barangay na also, po to. Congressman Joey Sartes Salcedo of the 2nd District of Albay. Palakpakan po natin. Congressman Elizalde Esco of Ako Bicol. And Congressman Jill Boalon, attorney. And of course, we have also sa DPWH, no, yung masisipag nating mga engineers. We have RD Virgilio C. Eduarte. Palakpakan po natin. We have District Engineer Warren B. Asadea ng 2nd District of Albay. At yung masipag na mayor ng Daraga, Mayor Carwin Baldo. And of course, yung mga mayor din na nandito, nakita ko rin si Carlos Erwin Baldo ng Kamalig kanina. Sir, Mayor Das, thank you so much. Ayan, konting pictorial tayo. Ayan. Kita ninyo kung gaano kasipag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakarami niyang mga projects na ini-implement all throughout the country. Habang yung mga taga Pinta Kingdom po, siging panggugulo, gustong ikodita yung ating Pangulong Bongbong Marcos para iupo si Inday. Ganon sila ka-selfish, mga kababayan. O ngayon, ito yung sa Cotabato. IT Park, mga kababayan, sa South Cotabato. Sabi dito, President Marcos Jr. has created and designated Tupi Information Technology Park in Cotabato as a special economic zone. The move aims to support current government thrust to attract more foreign investors, according to the President. So ang target niya na hindi lang po sa Metro Manila in surrounding areas,
dapat magkaroon ng progress or investments galing sa ibang bansa, galing Japan, Amerika, European countries. Ito yung mission ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung agenda niya, ikalat po yung progreso sa buong Pilipinas, yung mga malalayong probinsya in the countryside para damay ang lahat sa pag-unlad sa bagong Pilipinas. Tama pa? By issuing Proclamation number 530 on May 2, the President created and designated PIT Park as Special Economic Zone upon recommendation of the Board of Directors of the Philippine Economic Zone Authority. Such designation is also pursuant to the powers authorizing the Chief Executive under Republic Act number 7916 or the Special Economic Zone Act of 1995 as amended by Republic Act number 8748. Yung economic zone, mga kababayan, is located along National Highway, Barangay Poblacion, Tupi, South Cotabato. Kung ang Cotabato, lagi nating naririnig, kaguluhan po, labanan dito, labanan doon. Kaya nga may kanta noong panahon si Freddy Aguilar na Cotabato, lagi pong may gira. Tama pa? O ngayon, matahimik na dahil po sa pinasok na peace agreement ng mga separatist rebels sa ating gobyerno at we have the BARM. Ito na ngayon, mga kababayan, simula ng progreso ng Mindanao. Di ba nakakatuwa? So makikita ninyo ang agresibong implementasyon ng mga napakagandang programa sa ekonomiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ibang-ibang lugar ng ating bansa. At makikita rin ninyo ang magandang pagtutulungan ng Kongreso at ng Executive Department kasi ang Pangulo natin, si PBBM, ang pinuno ng Congress, pinsan niya, si Speaker Martin Romualdez. Habang yung kabila, mga kababayan, busy sa pagpaplot laban sa ating gobyerno. May panibagong maisog rally na naman po, yung mga ganit. Para iupo si Inday. Ito pa, isa pang magandang balita, mga kababayan, sa administrasyon ng ating Pangulo. Sabi dito, retirement pay given to 145 employees of IBC 13 after 22 years. Kita ninyo, after 2 decades, 145 former employees of government-owned media corporation, Intercontinental Broadcasting Corporation or IBC 13 have finally received the retirement pay. Ganon, mga kababayan, katagal. Inabot mga kababayan ng 22 years. Hindi man lang po inasikaso ng mga previous administrations. Ngayon lang nangyari. So sabi dyan, it was only in the administration of President Ferdinand Marcos Jr. that the much-awaited retirement pay was released to the IBC workers. So, tuwang-tuwa po yung mga IBC workers, matatanda na. Butit buhay pa sila, mga kababayan. Yung iba naka-wheelchair na, ganon. Kasama po si Secretary Garafil. Tuwang-tuwa po yung mga empleyado. Talagang BBM lang po ang sakalam. May totoong pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Ayan man lang po yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.